Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag na bigat Luzon, maayong aga Visayas, maradyaw na buntag Mindanao. Good morning sa mga estudyante at mga empleyado na magbabalik duty ngayong araw. Nakulangan ba kayo sa isang araw na bakasyon kahapon? Dito sa amin, tiyak na hindi kayo kukulangin dahil kumpleto ang aming mga ulat panahon. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo una maghahatid sa inyo ng lagay ng panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online. Yan po ay sa pamamagitan nitong www.ptv.ph. Ako po ang muli ninyong makakasama at maghahatid sa inyo ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ako po si Desiree Jonio. Bago po ang lahat, bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility patuloy sa paglakas. Batay sa update ng Pag-asa alas 11 kagabi, nadagdagan pa yung mga lugar na nasa ilalim nitong Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Kasama sa mga ito ang Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands. Sa mga nasabing lugar, pinag-iingat yung ating mga kababayan na malapit sa dalampasigan dahil posibleng umabot hanggang sa 4 na metro yung taas ng mga alon. Ayon pa sa Pag-asa, posible rin ang mga flash floods habang inaalerto naman sa pagguho ng lupa ang mga nakatira dito po yan sa bahaging yan ng Pilipinas. At kanina ngang alas 3 ng umaga namataan itong si Typhoon Butchoy sa layong 370 kilometers silangan po yan itong Basco, Batanes. Taglay po nito ang hangin pumapalo sa 220 kilometers per hour at pagbugsong umaabot naman sa 255 kilometers per hour. Inaasahan natin itong patuloy ng pagkilos. Yan po ay sa direksyong northwest sa bilis naman na 30 kilometers kada oras. Kung mapapansin natin, halos nasa super typhoon category na nga itong ating binabantayang bagyo. Kapag sinabi po nating super typhoon, ibig sabihin ay mahigit na sa 220 kilometers itong taglay na lakas nitong hangin. Mamaya nga makakapanayam natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa kaugnay niyan. Samantala, kung ating babalikan, araw nga ng Martes nang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility itong nasabing bagyo. Kung hindi nga magbabago yung taglay na direksyon at bilis, mananatili ito sa Batanes Group of Islands. Inaasahan po natin yan hanggang bukas at posible na ngayong lumabas pagsapit naman ng Biyernes ng hapon. Samantala, lumawak pa yung mga lugar na posibleng ulanin dito nga dahil sa ating binabantayang bagyo. Inaasahan po natin yung moderate hanggang sa heavy rainfall sa loob po yan ng 600 kilometers diameter na sakop ng bagyo. Samantalang nakataas pa rin yung gale warning dito po yan sa may northern hanggang dito sa may eastern seaboard ng Luzon. Ibig sabihin po, bawal munang pumalaot yung mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. At bagamat inaasahan nga nating lalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang bagyo, inaasahan din nating palalakasin pa nito ang hanging habagat na siya namang magdadala ng pag-ulan sa ating bansa sa mga susunod na araw. Simula po ngayong araw hanggang sa Biyernes, paghandaan natin yung hanggang sa katamtamang pag-ulan dito po yan sa may buong Luzon hanggang dito sa may western section ng Visayas. Pagpasok naman ng weekend, inaasahan natin yung hanggang sa katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan dito po yan sa may kanlurang bahagi ng Luzon hanggang dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas kung saan nga nakaapekto yung habagat. Pinagdodoble ingat din natin yung ating mga kababayan. Dito po yan sa may Mindoro provinces hanggang dito sa may Bataan, Zambales, pati na rin sa Pangasinan. Gayon din dito sa may bahagi ng Benguet, laban po yan sa flash floods at landslides. Sa ngayon nga, dalawang weather systems yung nakaapekto dito sa ating boundary. Kabilang po dyan itong ating binabantayang bagyo at itong southwest monsoon. Kahapon nga nagdala po ito ng maulang panahon na may kasamang pagbugso ng hangin. Dito po yan sa may Batanes Group of Islands. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, kabilang po dyan itong bahagi ng naranasan yung light to moderate rains. Dito po yan sa may Cagayan hanggang dito sa may Isabela, pati na rin sa may Calabarzon, pati na rin dito sa may bahagi nitong Bicol Region, Mimaropa hanggang dito sa may Visayas at sa Mindanao, yung mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dito naman sa atin sa may bahaging Luzon, naranasan natin itong partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin po niyan, umiral pa rin yung mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog.
Astronomical data naman tayo sa mga gigising na at magsastroll yan sa UP o kaya naman ay sa Ross Boulevard. Ang ating pong sunrise over Metro Manila yan po ay sa ganap na 5:32 AM at ang sunset naman pagtungtong po yan ng 6:30 ng gabi. Ang ating namang moonrise yan po ay ganap na 7:58 AM at ang moonset naman pagsapit yan ng 8:50 ng gabi. At alam niyo bang waxing crescent moon ang ating kasalukuyang lunar phase? Sa ganitong phase, kalahati ng buwan ang nakatatanggap ng liwanag mula sa araw. Tinatawag din itong young moon kung saan ang buwan ay nakikita sa kanluran matapos ang sunset. At eto, dagdag kaalaman pa, ang terminong waxing ay nangangahulugan din ng increasing, kasabay po yan ng pagdadagdag ng liwanag ng buwan. Balitang astronomiya naman tayo, matagal ng palaisipan sa mga scientists kung paano nabuo yung dalawang buwan ng planet Mars. Samot-sari ng mga teorya ang dati nang nabanggit hinggil sa Phobos at sa Deimos, subalit sa ngayon ay maituturing na ito bilang case closed. Ito'y matapos ang pag-aaral ng isang grupo na binubuo ng France, Belgium at Japan kung saan nabatid na nabuo yung mga buwan ng Martian planets dahil yan sa giant impact. Batay sa pag-aaral, maaaring nasalpok ng isang protoplanet yung Mars na halos 1/3 ng kanyang laki na siya namang nakalikha ng debris disk at matapos ang milyon at bilyong taon ay nabuo nga sa pagiging mga buwan. Sa mga papalaot naman mamaya, ang ating pong high tide along Manila Bay, yan po ay posibleng umabot sa 1.35 meters ganap na 11:20 AM at pagsapit naman ng 7:39 PM ang low tide, posible po yan sa 0.4 meters. At sa puntong ito, tingnan naman natin ang latest sa mga dam dito sa atin sa Luzon. So kung kabilang dyan sa mga yan itong Magat, Pantabangan at itong Angat Dam. Kung atin nga babantayan yung nasabing datos mula sa Pag-asa, ayon po sa Pag-asa nagkaroon ng pagbaba na umabot sa 0.20 meters. Dito po yan sa may bahagi ng Angat Dam sa Bulacan. Ito po ay nagsusupply ng tubig dito sa atin sa Metro Manila at sa mga karatig nating lugar. Kung atin naman pag-uusapan yung Magat Dam sa Isabela, bahagya pong malaki yung ibinaba ng tubig sa kabila po yan ng mga pag-ulan. Umabot po yan sa 0.67 meters na water level deviation. Sa Pantabangan Dam naman sa Nueva Ecija, nakapagtala ng 0.41 meters na pagbaba ng tubig sa mga nakalipas na oras. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.